Sa gitna ng modernisasyon at patuloy na pag-usbong ng mga makabagong transportasyon, ang hari ng bawat kalsada ang lubos na nakikipaglaban sa naturang hamon. Napakahalaga ng bawat sentimo, kung kaya't sa bawat segundo, minuto at sa bawat takbo ng oras, may iilang pumapadyak para rito. Tanyag sa isang barangay sa lungsod ng San Pedro sa lalawigan ng Laguna ang isang transportasyong hindi ginagamitan ng gasolina, ngunit pinapatakbo sa pamamagitan ng pagpapadyak ng paa. Ang padyak na madalas ding tinatawag na tricycad, sikad o pedicab ay isang tradisyonal na sasakyang Pilipino na binubuo ng isang bisikleta na kinabitan ng sidecar. Naimbento ito matapos magkaroon ng krisis sa langis at gasolina noong ikalawang digmaang pandaigdig. Naging tanyag sa Visayas at Mindanao, kalaunan ay dumami na rin ito sa Luzon. Subalit, sa paglipas pa ng ilang dekada, sa pag-usbong ng iba't ibang sasakyang may makina, tila'y napagod na rin ang ilan sa pagpapadyak ng kanilang paa. Kaya naman ang mapadpad sa Barangay Landayan ay lubos naming nais maunawaan ang buhay sa likod ng sasakyang wala mang krudo at makina, ngunit isa pa rin sa pangunahing transportasyon ng mga mamamayan mula rito. At sa aming pagbabaybay, nakilala namin si Tatay Oscar na mahigit 20 taon na sa pagpapadyak. Ano po pangalan niyo tayo? Oscar Anyet po. Ay, dito po, medyo baga may pasok na rin sila po ng mga kantin lang po. Kasi di pa naman mataas ang kanilang pinag-aralan, kaya kantin lang sila muna. Ano po ako dito na napunta 15 years old pa lang ako. 15 anyos pa lang po. Sa ano po ako, Tacloban City. Paano po kayo napunta dito? Ay, nandito po yung mga kamag-anakan ko rin naman sa Laguna. Diyan ko po pinag-aaral din yung mga anak ko. Diyan lang kami nabubuhay sa padyak na rin. Ay, dyan talaga. Opo, diyan lang po. Wala naman ibang trabaho kasi gawang wala rin naman ako pinag-aralan. Hanggang grade 6 lang ako. Kaya yan, ang medyo baga na anuhan ko na hanap buhay. Tsaka minsan nagko-contraction din. Aminadong hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Tatay Oscar. Ngunit sa kabila ng lahat, ay ipinagmamalaking na itataguyod niya ang kanilang pamumuhay at ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Diyan pinatili yung trabaho kaysa sa iba pang pwedeng. Hindi kasi yan, kasi ang padyak, medyo baga nakakapagpahinga rin kahit paano. Kasi siyempre, kumbaga magtatrabaho ka ng contraction, may may agarong ka. Eh dyan, wala kang agarong. Nasa sa'yo yung, kumbaga sakali kumita ka na ng pambiling bigas, ulam, pwede ka na rin magpahinga. Wala sa'yo makakapagpahinga kahit baga papano. Nakatalwa ka sa almusal tanghalian na punan, okay na rin yun. Eh, yan, kung kunyari, lumabas ako alas 4 ng madaling araw, ayan, pagdating ng mga alas 8, uwi na ako niya, kumikita na ako niya mga 150, ganyan. Pambili na ng 1 kilong bigas, tsaka pambili na rin ng ulam para pang almusal. Ganun lang po yun. 150 pesos ang pinakamababang kita ni Tatay sa isang araw. At kung papalari naman, ay 500 na ang pinakamalaki. Ito'y nakadepende pa sa dami ng pasahero tuwing Biyernes na kung saan ay tinaguri ang Landayan Day ng mga mamamayan na nakatira rito. Sino ang mag-aakala na sa likod ng pawis at pagod na inilalaan sa pagpepedal ng kani-kaniyang pedicab ay humigit kumulang 20 pesos kada tao lamang ang katumbas ng ilang metrong pagsisikad. Ay, nga naman po, yung kalang ko po, hindi ko na ginamit. Naggatang na lang po ako kasi bibili po ako ng yung gas ko, hindi na kaya Gawang mahal na rin na maabot na ng lampas libo Ay, naggatong-gatong lang muna ako, yung mga na lang. Yun na lang, para medyo makakatipid-tipid. Kaya yung ibibili ko ng gas, ibibili ko lang muna ng bigas, saka ulam. Hindi, okay lang naman, kasi gawang hindi man po kami nabili ng gasolina. Yung namin, talagang bayaran namin dyan,
20 pesos. Pero kung medyo malayo-layo, nasa pasahero na lang yung kung gusto nila magdagdag. Ganon lang po. Opo, gawang mahirap po talaga kasi gawang ang bigas natin mahal sa mga ulam. Kung ano mga lahat ng mabilihin, mga tumaas talaga. Kaya medyo kailangan talaga ng work na kahit paano kumita sa isang araw na para mabuhay kayo ng maayos. Bagamat minsay matumal at mahirap ang kitaan, hindi nawawalan ng pag-asa si Tatay Oscar na may maiuuwi siya sa kanyang pamilya. At ito ang ipinagpapasalamat niya sa sinasambang si Lolo Uwing. Sabi ng atin, naglilingkod rin kahit paano tayo. Kasi kaya tayo naglilingkod daw para tayo maiano sa maiwas ba tayo sa lahat ng mga sakit pati, mga kung ano lang ng mga darating. Kailangan hawak tayo ng ating mahal na makagarahon na para iligtas tayo niya ng maayos. Ganon talaga po yan kasi siya lang may saksit na nakakalam sa buhay natin eh. Kaya kailangan manalig tayo sa kanya. Hindi sukat ang anumang estado sa pananampalataya. Sa buhay ng tao, walang mataas o mababa. Walang mayaman o mahirap. Lahat ay may hangganan. Kung kaya't ang mga ehemplong kagaya ni Tatay Oscar ay isa sa dapat tularan. Anumang unos ang rumagasa sa buhay ng bawat isa, huwag kang mag-atubiling lumakad sa landas na para sa'yo. Marahil mahirap, ngunit tandaan, marami mang nasugatan, nagalusan, o di kaya'y nasaktan, pero hindi nila hinayaan ang sarili na sumuko. Hindi madali sa isang manlilingkod na pumadyak upang mabuhay sa isang araw. Kung kaya't isang habilin ang nais ipahatid ni Tatay Oscar sa mga nanunungkulan. Ang kailangan sa nanunungkulan, kailangan iayos rin ang pagpapasunod nila ng ating hanap buhay dito sa pinapamuhayan ng mga mahihirap din para maganda yung pagkita nila sa kanilang kahit mahirap na kumikita rin kahit papano. Marahil marami nang nanawagan at nakapagbigay ng istorya nila gaya ni Tatay Oscar. Ngunit ilan na ba ang nadinig sa kanila? Ayun lang naman, yung akin lang naman makapagtrabaho ng maayos ng mga anak ko. Kahit kumita rin kahit paano. Hindi naman tayo umihiling ng yaman, basta't mahalaga, importante, wala lang tayo sakit sa ating pangangatawan. Maayos lagi tayo kasi gawang nagdadasal tayo sa ating mahal na makagarahon. Sa patuloy na pagbabago ng panahon, mayroong nananatili sa nakasanayan upang makaahon. Sinisiguradong lulubusing mapakinabangan ang ibinigay na pagkakataon. Ano mensahe mo sa mga Kailangan ganun pa rin maging mabait at maano sa mga katauhan. Hindi ibig sabihin, hindi sila maging bastos. Kailangan, kahit wala kang pinag-aralan, may galang at may respeto ka sa lahat. Yan ang aking pinapaano sa kanila na kailangan natin ang respeto sa ating mga kapwa. Para sa isang ama, isang tropeyo ang kilalanin at igalang sila. Kaya sa isang anak na binigyan ng pagkakataong makasama sila, huwag mag-atubiling pasalamatan ang bawat sakripisyo nila. Sa bawat ugong ng makina, may kumakalansing na kadena. Sa bawat busina, may sikad na sa preno lamang umaasa. Sa mga gulong na kayang makipagsabayan sa anumang hamon ng panahon, mayroong nakakakulong lamang tuwing maganda ang panahon. Tindi ng init ng araw at hagupit ng bagyo ang madalas na kalaban ng mga bayani ng bawat eskenita. Magbago man ang panahon, hindi man nila sabihin, ngunit kahit hindi apektado ang kanilang minamaneho sa pagmamahal ng krudo, kapalit naman ito'y pagod at ngalay sa kanilang pagbabanat ng buto.
Tumatakbo ang oras. Ngunit para sa iilan, ito'y pumapadyak.